Ayan po mga kapida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Nako, eto, nilampaso po ng todo po, mga kapida, ni Vice President Sara Duterte, Ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, mga kabida. Sa pinaka-latest na survey po ng SWS, okay, ito po ay patungkol ho sa satisfaction po mga kapida ng mga Pilipino, sa performance ng mga top government officials po, from the president down to the chief justice po, mga kabida. Pero kung titingnan niyo mga kabida, yung resulta po ng SWS, hindi ho makita ito kung si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, Okay? Kasi po nag-top dito si Vice President Sara Duterte. At si Pangulong Marcos halos hindi po makita sa survey po, mga kabida. Kasi nasa dulo First time mga kabida na ang Pangulo po ng Pilipinas sa isang survey ay nasa dulo po sa lahat ng mga government officials, top government officials, okay, na sinurvey po mga kabida ng SWS. Eto, babasahin ko lang po itong article ng Ang Balita Ngayon, mga kabida. Sa fourth quarter nationwide survey na isinagawa mula November 24 hanggang November 30, 2025, nakakuha si Vice President Sara Duterte ng positive 28%, mga kabida. Net satisfaction rating yan, Kung saan po ay ang kategorya niya is moderate. Ibig sabihin po mga kabida, mas marami po ang kontento, kaysa hindi nasisiyahan po. Okay, sa performance po bilang ikalawang Pangulo po ng Pilipinas. Alright? Ayon po sa datos, si Vice President Sara Duterte nakakuha po ng 54% satisfaction rating, mga kabida. Okay, mula sa mga Pilipino. While nasa 26% naman yung dissatisfied. Alright? Kung i-total natin yung dalawa, satisfaction at saka dissatisfaction po, eto, meron po siyang positive 28%, mga kabida. Okay? Mas mataas ito kung ikumpara noong nakaraang survey, na nakakuha lamang siya ng positive 22%. Ito hong si Vice President Sara Duterte noong September 2025 SWS survey po, mga kabida. Samantalang, dito naman po kay Pangulong Marcos, ikabaliktaran po, mga kabida. Sa hiwalay, na ulat ng SWS, nakakuha lamang si Pangulong Marcos ng negative 3 net satisfaction rating. Yan, nasa neutral category po, mga kabida. Ipinakita ng survey na 40% lamang ang satisfied po, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, while nasa 17% yung undecided at 42 or 43% yung dissatisfied. Mas mataas pa po yung hindi po kontento po, mga kabida, kaysa dito ho sa kontento kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Bagamat bahagyang tumaas ito mula sa dating negative 5 noong nakaraang quarter, nananatiling mababa ang kanyang marka kumpara kay Vice President Sara Duterte. Kung titingnan po natin mga kabida, laki yung agwat po, sa pagitan po ng Vice Presidente at saka ng Presidente. Mantakin nyo, nasa pinakauna yung Vice Presidente po. While ito si Pangulong Marcos sa pinakadulo. Okay? Mas mataas pa po yung score po mga kabida, ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo. Okay? Kaysa dito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida. Okay? Eto, bibigyan natin ng breakdown, Malaking agwat sa mga rehiyon. Ipinakita rin ng survey ang malaking pagkakaiba ng suporta sa iba't ibang rehiyon po. Eto na, mga kabida. Balance Luzon, positive 13, moderate. Visayas, positive 2, neutral. Okay? Balance Manila, o Metro Manila, negative 17, poor. Samantalang Mindanao po, negative 29, poor. Ito po ay kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, mga kabida. Partikular na bumagsak ang rating ni Marcos Jr. sa Metro Manila at Mindanao, habang nananatiling mataas ang tiwala
ng publiko kay Vice President Sara Duterte sa maraming lugar sa bansa. Ayan. So, yun po, mga kabida. Ayon sa SWS survey, kinikwenta ang net satisfaction rating sa pamamagitan ng pagbawas ng porsyento ng dissatisfied mula sa satisfied respondents. Okay? Isinagawa ang survey sa 1,200 na mga Pilipino na may edad 18 years old pataas gamit ang face-to-face interviews sa buong bansa. Sa pinakahuling resulta, malinaw na nilampaso ni VP Sara Duterte si Pangulong Marcos Jr. sa antas ng kumpiyansa at kasiyahan ng publiko. Isang indikasyon ng mas matibay na suporta ng mamamayan sa Vice Presidente kaysa Pangulo ng bansa. So, yun po, mga kabida, nilampaso. Bakit kaya napakababa po ang satisfaction rating po ng mga Pilipino kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Bakit hindi ho sila kontento sa kanyang performance, mga kabida, for the past more than 3 years, sa kanya hong termino bilang Pangulo po ng Pilipinas, mga kabida. Actually, ito, last quarter po ito ng 2025, mga kabida, pero patuloy yung pagbulusok po ng ratings po ng Pangulo, mula sa trust, papuntang satisfaction, performance rating po, mga kabida. Bakit po ganito ang resulta? Alam nyo, sa totoo lang po, mas mabilis yung bibig, yung salita po ng gobyerno, kaysa gawa po, mga kabida. Tingnan nyo, every time po, meron pong mga issues po, mga kabida, mas magaling pa po yung salita po ni Undersecretary Claire Castro kaysa gawa po, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, po, mga kabida. Dito na lang po, sa issue po ng corruption, sa flood control. Okay? Tingnan nyo, ano bang sabi po ng Malacanang, mga kabida? Ang Pangulo daw, ang nag-booking sa corruption sa flood control. Okay? Naniniwala ho ba kayo doon? Yun yung narrative po ng Malacanang mga kabida, Dahil daw sa Pangulo, na-booking daw itong talamak na corruption sa flood control projects. Honestly, sa totoo lang po, hindi po ang Pangulo ang nag-booking, mga kabida. Ang ginawa lang po ng Pangulo, nag-initiate lang po siya ng investigasyon. Pero ang totoo po ng booking po dito, yung nangyari hong pagbaha, mga kabida. Mismo, okay? Ang panahon po, ang kalikasan po, mga kabida, ang nag-booking na meron po tayong problema sa flood control projects. Kung hindi po bumaha itong Metro Manila, matapos po ang State of the Nation Address ng Pangulo, mga kabida, kung saan po ibinida po niya ang 5,500 flood control projects na natapos na daw sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kung hindi po bumaha ang Metro Manila, hindi po natin malalaman na mayroon pong problema sa flood control projects. Kaya hinanapan po ang Pangulo matapos bumaha itong Metro Manila, mga kabida. Hinanapan po ang Pangulo kung nasaan na po yung 5,500 na mga flood control projects po, mga kabida. Okay? At dahil doon ho sa ginawang investigasyon na mismo ang Pangulo ang nagpa-imbestiga, doon po natin nalaman, mga kabida, na kung hindi po ghost yung flood control projects, substandard, mga kabida, o di kaya hindi ho natapos. Yun yung problema, Mas mabilis pa po yung counter attack ng Malacanang kaysa dito sa response po, okay, by action ng gobyernong ito, mga kabida. Ginawa daw ng Pangulo yung kanyang part para mag-imbestiga dito ho sa issue po ng corruption. Alright? Mas bumaba daw, mas na-booking daw ang corruption ngayon kumpara nung nakarang administrasyon. Pero ang tanong, mga kabida, meron bang nakulong na mga malalaking isda? Okay? Yung mga isinangkot na mga mambabatas po, nakulong ba sila? Mga kabida, oo, meron, isa. Pero dating senador. Pero meron bang incumbent congressmen at senators
ang nakulong, ano? Matapos pong kinonek at nilink po itong mga mambabatas na ito, ano? Sa isinagawang mga investigasyon po mula sa ICI, okay, Senate Blue Ribbon Committee, ano? Mga kabida, ano pa? Wala. So paano ho maniniwala po ang tao po doon, ano? Paano ho satisfied ang tao po doon, ano? Na wala man lang malalaking isda po ang nakulong, mga kabida. Okay? So yun yung rason kung bakit ganun po ang score ng Pangulo. Hindi ho nakapagtataka yun, ano, mga kabida. Inaasahan na po yun. Sa totoo lang po. Alright? So, yun. Inaasahan din natin, ano, na bago ho bumaba sa pwesto ito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, kung ganito yung kanyang estilo ng kanyang pamumuno, ano, mga kabida, na walang resulta, walang action, aasahan po natin yan, ano, mas bumagsak pa po itong tiwala at saka satisfaction po ng taong bayan, ano, sa performance po ng Marcos administration, mga kabida. Para sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.